IT, IS, Computer Engineer, ComSci, 4 na course na magkakamuka ang pangalan, pero magkakaiba ang lasa, ang math at ang trabaho pagkatapos. Pag nagkamali ka ng pili, sayang ang 4 na taon mo. Kaya tara, linawin natin. Welcome sa first ever FRV or Follower Requested Video. FRV, dito, sinasagot ko ang mga tanong sa comment section. Para sa first one, 7 kayo nagtanong nito sa episode 1. Shoutout kay French Fries at Code at Sai at Q10, Azula, Ayano Koji, anime reference, at Marianiel. Kayo ang dahilan ng video na to. Kaya tara na. Let's start with analogy. Isipin mo gagawa tayo ng bahay. 4 na tao yung involved. Computer engineer, siya ang mismong gumagawa ng pundasyon at kable. Ang hardware at ang makina mismo. Computer science, siya ang arkitekto. Dinidisenyo ang blueprint, ang math behind it, at kung paano tatayo ng matibay. IT, siya ang nagpapatakbo at nag-aayos ng buong bahay araw-araw para gumana lahat tuloy-tuloy. IS, siya ang nakikipag-usap sa may-ari ng bahay, anong kailangan ng bahay o negosyo. Tapos siya rin yung tumutulay sa tech at business. Iisang bahay, 4 na trabaho, yan ang pinagkaiba. Una, BSIT or Information Technology. Ito yung kinuha ko. Focus, gamitin at patakbuhin ang tech. Networking, system, security, at support. Hands-on to. Mas konti ang math kaysa sa ComSci. Trabaho, IT support, network admin, system admin, security. Yung 5 branch sa episode 1 natin, para kanino? Kung gusto mong gumagana lagi yung mga sistema at hands-on ka, para sa BSIT ka. Pangalawa, BSCS or yung ComSci. Focus, ang teorya at math sa likod ng computing, algorithms, data structure, AI, at mas malalim na programming. Dito papasok yung mabibigat na math. Trabaho, software engineer, AI or ML, machine language, game developer, at matataas na mga dev roles. Para kanino? Kung magaling kang gumawa ng bagay from scratch at okay ka sa math at coding, para sa'yo to. Pangatlo, BSIS or Information Systems. At Sai, ito yung tinatanong mo kung may future ba? Meron! Huwag kang maniniwala sa nagsasabi na wala daw. Focus. IT plus business. Hindi ka pinakamalalim sa code, pero ikaw ang tulay ng tech at ng negosyo. Trabaho, business analyst, system analyst, ERP, at IT consultant. Matataas ang sahod, kulang ang tao. Para kanino? Kung gusto mo ng tech pero mahilig ka rin sa business at pakikipag-usap sa tao, communication, para sa'yo to. Pang-4, BSCPE or Computer Engineering. Focus, ang hardware side, circuits, electronics, embedded systems, at kaunting coding. Ito yung pinakamabigat sa math at physics. Sa 4. Fun fact, kahit engineering to, walang PRC board exam, ang CPE. Hindi tulad ng civil or ECE, trabaho, hardware engineer, embedded IoT or Internet of Things, at robotics. Para kanino? Kung mahilig ka sa hardware at mahilig ka sa engineering math, baka para sa'yo to. Kung galing kang CSS or ICT nung senior high school strand na mahilig sa hardware, dito or sa BSIT ka aligned. Ngayon, para sa marami sa inyong takot sa math at EYR at unknown, pansinin nyo to. Pinakamabigat sa math, computer engineer at ComSci. Mas magaan, mas hands-on, IT. Pinakakakaunti ang malalim sa math, IS. So kung takot ka sa math pero gusto mo pa rin pumasok sa IT industry, tignan mo muna ang IT at IS. Hindi porket mahina ka sa math, wala ka ng lugar sa tech. Simple advice. Gusto mo hands-on, mag-ayos at mag-maintain? IT. Gusto mong gumawa ng software? Okay ka sa math? CS. Gusto mo tech plus business and may communication skills ka? Information system or IS. Gusto mo hardware, engineering, robotics? CPE. Guys, tandaan, ang course ay pasukan, hindi siya kulungan. Marami sa IT industry, iba ang natapos sa ginagawa ngayon. Huwag kang ma-pressure na perfect agad ang pagpili mo.